Kagabi, pagkatapos naming maghapunan. Sinabi sa akin ni Thalia na tumawag si Sebastian, at late na daw siya uuwi. Hindi niya sinabi kung bakit siya malilate, ngunit ipinalagay ni Thalia na siya ay naipit sa isang trabaho. Natapos akong magtrabaho ng ilang oras sa aking laptop, tinatapos ang isa sa mga file. Ipinadala ko ito kay Neri, at pagsulyap ko sa orasan ay 1 AM na. Katulad noong nakaraang gabi, binuksan ko ang isa sa mga lamp, dahil ayaw kong matulog ng madilim. Takot ako sa dilim. Kaninang umaga pagkagising ko bandang 9:15 AM, mag-isa pa rin ako. Isa pa, hindi siya umuwi kahapon. Alam kong sinabi ni Thalia na malilate siya dahil sa trabaho niya, pero paano kung may ibang dahilan? Paano kung ayaw niyang pumunta dito, dahil nandito ako? Ang ibig kong sabihin ay gusto ng lahat ng kaunting privacy sa kanilang silid, kapag umuwi sila mula sa trabaho sa isang nakakapagod na araw. Kaya nag-isip ako ng solusyon sa problemang ito. Napakaraming kwarto sa bahay na ito. I'll shift in one of them, and he'll be free. Plus I won't feel bad for letting the lights on, dahil ako ay matutulog mag-isa. Tiningnan ko ulit ang sarili ko sa salamin. Nagbihis ako ng kaunti dahil may mga bagay akong nasa isip na gusto kong gawin ngayon. Pero breakfast muna tayo. Bumaba na ako at nakita ko si Thalia na naglalagay ng mga plato sa mesa. Good morning, bati ko sa kanya. Good morning, siya'y ngumiti. Nasaan si Alfred? Tanong ko pagkaupo ko sa dining table. Noong iniwan ko siya kaninang umaga nagdidilig siya ng mga halaman sa likod bahay. Dapat tapos na siya, kaya ilang segundo lang ay nandito na siya, sagot ni Thalia. Ngayon ay kumakain kami ng eggs with grilled toast at bananas. Habang nakaupo si Thalia sa harapan ko, narinig namin ang pagsara ng pinto. Makalipas ang ilang segundo, pumasok si Alfred na may malawak na ngiti sa labi. He was in a happy mood. Gutom na ako. Pinagsalikop niya ang kamay habang naglalakad papunta kay Thalia habang nakatutok ang mga mata sa pagkain. Good morning dear, bati niya sa akin kaya napangiti ako. Good morning, bati ko pabalik sa kanya. Umupo siya sa tabi niya, at pinagsilbihan namin ang sarili namin. So, any plans for today? Tanong ko pagkatapos ng ilang segundo. Nothing, parehong sagot ni Thalia at Alfred. Mabuti. Bahagyang ibinaba ni Alfred ang kanyang tinidor sa kanyang plato, bago tumingin sa akin. Kailangan mo bang ihatid kita kung saan? Curious na tanong ni Alfred. Actually we need to go somewhere, sagot ko na ikinagulat niya, at ni Thalia. Saan? Sa fish store, sumagot ako. Gusto mo talagang bumili ng mga fish ha? Sabi ni Alfred, at tumango naman ako. Lahat tayo ay free, so why not go there and buy some fish for the pond, dagdag ko. Nako hindi ako makakaalis, I need to stay here, baka sakaling umuwi si Sebastian, at may kailangan, pero dapat kayong dalawa, wika ni Thalia. Fine pero kailangan kong humingi kay Sebastian ng pera para sa... No, putol ko kay Alfred. I'll buy them, no need to ask him money. For some reason, nasa isip na ni Sebastian na nandito ako para sa pera niya. Ayokong humingi ng pera sa kanya si Alfred dahil alam kong mali ang pagkakaintindi niya sa lahat. Hindi mo kailangan, gagawin niya. No, I want to buy them, paninigurado ko sa kanya. Okay, pero huwag kang gumastos ng malaki sa mga isda na yan ha. Babala sa amin ni Thalia, at tumango kami. Pagkatapos ng almusal, tinulungan ko si Thalia na maglinis, habang si Alfred naman ay nagpalit ng damit. Dahil kami lang, sinamantala ko ang pagkakataong ito para tanungin siya tungkol sa iba pang kwarto ng bahay. Thalia, pwede bang kumuha ng isa sa ibang kwarto ng bahay? Tanong ko sa kanya habang nagpapatuyo ng kamay ko sa isa sa mga tuwalya sa kusina. Ibinaba niya ang tuwalya sa kanyang kamay sa counter bago tumingin sa akin na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Bakit, is everything okay? Tanong niya. Oh yeah, everything's good. I wanted to start painting again, and I don't want to have all my things lounging in his room. I half lied. Dahil iminungkahi ni Alfred na magsimula akong magpinta muli, ang ideyang ito ay nananatili sa aking isipan. At ngayong working from home ako, at ako ay may mas maraming oras para sa aking sarili, bakit hindi magsimulang muli? Okay, maaari kang magkaroon ng isa sa iba pang mga silid. Ako na maglilinis para sa'yo, sabi niya at tumango ako. Salamat. Pumasok si Alfred at sabay kaming lumabas papunta sa sasakyan. Umupo kami, at inihatid niya kami sa fish store. Pagdating doon, labis kaming namangha sa mga uri ng isda na mayroon sila na hindi namin mapili.
Pagkatapos ng 30 minutong pagtitig sa kanilang lahat, sa wakas ay nagpasya kaming bumili ng ilang koi fish, dahil ang kanilang mga sizes ay maganda para sa pond. Bumili kami ng 6 na red-orange koi fish, at 6 na yellow na goldish butterfly na koi fish, na medyo mahal. Nang sabihin niya sa amin ang kabuuang pera na kailangan naming bayaran, tumingin sa akin si Alfred ng mataman. Sabihin na lang na gumastos ako ng ilang daang dolyar para sa kanila. Paano kung hindi natin sasabihin kay Thalia ang halaga ng pera? Tanong ni Alfred at tumango naman ako. Binalaan niya kami na huwag gumastos ng malaki sa mga isdang ito. Sige, paglabas namin sa fish store, pumunta kami sa other store. Binili ko ang lahat ng mga supply na kakailanganin ko upang magsimulang magpainting muli, canvas, pencils, colored pens, paints, all sizes brushes, glue, scissors, decorative stuffs and even a sketch pad. Ini-swipe ko ang aking credit card, at binayaran ang lahat. Pagdating namin sa bahay, tinulungan ako ni Alfred na mailabas lahat ng gamit sa kotse, at laking gulat ni Thalia sa dami ng mga binili namin. Pina-acclimate namin ang mga isda sa loob ng 30 minuto sa pond bago namin ilabas ang mga ito. Umupo kami sa tabi ng pond, nakatingin sa mga makukulay na isda na lumalangoy sa paligid. It was peaceful. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ko si Thalia na maglinis, dahil wala naman akong ibang gagawin. Lahat ng gamit ko sa pagpipinta ay nasa bago kong kwarto, pero hindi ako makapunta doon, dahil may alikabok pa sa kwarto, at ayaw ni Thalia na magkasakit ako, kaya bukas ako lilipat doon. Wala pa rin si Sebastian sa bahay. I try not to think about this, but a part of me was feeling guilty na hindi siya umuwi dahil sa akin. Hey, hindi ko pa naman pinakita sa'yo yung pool diba? Biglang tanong ni Thalia na nakatingin sa akin. Umiling ako, hindi. My bad, let's go at ipapakita ko sa'yo. Napakaganda nito sa gabi. Siya'y ngumiti. Naglakad kaming dalawa papunta sa malaking glass door and she slid it open. I never came to this part of the house. Bahagyang nanlaki ang mata ko. That's, wow, komento ko na namangha sa nakita. Ang pool ay umiilaw sa gabi, at may mga ilaw sa mga puno. Tumawa si Thalia, sabi ko naman sa'yo maganda to kapag gabi. Lumibot ang mga mata ko sa paligid, at mukhang hindi nagalaw ang lugar na ito. Mukhang bago, napakalinis at perpekto. Ginagamit ba niya ang pool na ito? Nagtatakang tanong ko. Oo, kadalasan ginagamit niya ito bilang pain reliever. Sagot niya kaya nagsalubong ang kilay ko. Pain reliever, itinanong ko. Oo, alam mo namang nasa mafia siya diba? Maingat na tanong niya. I do, tumango ako. Well, some nights are tougher than the others. Minsan umuwi siya na sobrang galit, minsan sobrang pagod, muscle tensed at ang paglangoy ay parang paraan para pakalmahin ang sarili. Gaya ng pagpapahayag mo ng sarili mo sa pagpipinta, ginagamit niya ang paglangoy bilang paraan upang ilabas ang lahat ng kanyang hindi sinasabing mga salita. Paliwanag ni Thalia. Wala siyang kausap. Tanong ko at binigyan niya ako ng mahinang ngiti. Itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang pagiging matigas, at walang emosyon ay isa sa pinakamagagandang qualities ng isang mafia leader. Ang pagpapakita ng mga emosyon o pakikipag-usap tungkol dito, parang isang mahinang pinuno. Natigilan siya. That sucks, bulong ko. Alam ko. Nanatili kaming tahimik doon, hinahangaan ang tanawin. Let's go sit on the couch, sabi niya at tumango ako. Gusto mo bang lumangoy? Tanong niya sa akin, habang naglalakad kami papunta sa couch. Umupo kami, nakaharap sa pool. Umiling ako, not tonight. Ngayong nagsasalita na si Thalia tungkol kay Sebastian, gusto kong malaman pa. Pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa kanya? Nag-aalangan kong tanong. Sure, ano ang gusto mong malaman? Tanong niya. Nagkibit balikat ako, well, wala akong alam tungkol sa kanya. Oh, simulan natin sa pamilya at kaibigan niya. Suggest niya, at tumango naman ako. So he has, wait, actually I have a few pictures that will help you understand. Wait right here, babalik ako. Sabi niya habang tumatayo. Bumalik siya sa loob habang naghihintay ako dito. Bumalik siya na may dalang librong mala-album at umupo siya sa tabi ko. Binuksan niya ito at binuklat ang mga pahina. Nakita ko ang ilan sa kanila at mukhang album niya iyon. Naroon siya at si Alfred at isa pang binata. Sino siya? Tanong ko sabay turo sa lalaki. Tiningnan ni Thalia ang larawan na may hindi mabasang ekspresyon. Anak ko yan si Flynn. Mababa niyang sabi. Kitang-kita ko ang sakit na bumabalot sa mukha niya habang nakatingin sa kanya. Oh, I'm sorry for being nosy. Taos puso akong humingi ng tawad. It's okay, ngumiti siya sa akin.
Si Flynn ay katulad ni Alfred ng husto. Sa tuwing nag-iisip siya ng kung anong cool na ideya, hindi siya mag-aaksaya ng oras na gawin ito at ipakita ito sa amin. Since he was a little kid, alam naming dalawa ni Alfred na marami siyang makakamit, at ginawa niya, nang labis na ngayon ay nakita niya kaming cheap, boring at isang pasanin. Napabuntong hininga siya sa huling bahagi. Nagkaroon siya ng kasintahan. Hindi ko siya gusto dahil alam kong nandyan siya para sa pera. Narinig kong nakikipag-usap siya sa ibang lalaki habang kasama si Flynn, at nang sinubukan kong bigyan siya ng babala, naisip niya na gumagawa ako ng mga dahilan. Nag-away sina Flynn at Alfred at ito ang pinakamalakas na away na nakita ko. Nagpatuloy siya at sinabihan kami na makakuha ng tunay na trabaho sa halip na magtrabaho bilang isang katulong sa ibang bahay. He was embarrassed of us. Lumapit ako at ipinulupot ang aking mga braso sa kanyang balikat, niyakap siya sa isang nakakaaliw na yakap. Simula noon umalis siya at hindi na namin siya nakita. Dagdag niya. I'm so sorry, bulong ko. I am too, bulong niya. Makalipas ang ilang minuto, umiwas ako ng tingin sa kanya. Binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti. Okay, balik tayo kay Sebastian ngayon, sabi niya at tumango naman ako. So eto si Adam, kapatid niya, at siya si Carter, best friend at partner niya. Nakilala ko agad sila. Pareho silang kasama niya sa marriage office, ang dalawa niyang witnesses. This is Alicia, like you and Sebastian. Adam had a arranged marriage with Alicia. Si Alicia ay anak ng malapit na kaibigan ni Mr. Alvaro, ang kanilang ama. Paliwanag ni Thalia. This is Mr. Alvaro and Mrs. Alvaro. The bastard and the bitch. Sabi niya na ikinalaki ng mata ko sa pagiging prangka niya. They are bad people, really bad people Katrina, sabi ni Thalia. Saan sila nakatira? Curious kong tanong. Malayo na dito, at buti na lang hindi na sila pumupunta dito. Nakipag-away si Sebastian sa kanyang ama, at simula noon ay wala na silang family gathering, sagot ni Thalia. Sa tingin mo ba, alam nila ang tungkol sa akin at ni Sebastian? Hindi ko napigil ang magtanong. I honestly have no idea. I mean it could be one of Mr. Alvaro's ideas, but I doubt Sebastian listened to him anymore. Sagot niya, unless tinakot niya si Sebastian. Kumunot ang noo ko. Kung ganun, no wonder ayaw makita ni Sebastian ang mukha ko. Thank you for showing me those pictures, and telling me about them. And even about Flynn, nagsalita ako. You're welcome. Nagtagal pa kami ng 20 minuto, bago tinawagan ni Alfred si Thalia. Pumunta siya sa guest house, habang ako naman ay pumunta sa kwarto ni Sebastian. Naligo ako at nagpalit ng comfy pajamas ko, bago tumalon sa kama. I let sleep take over. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.